Si Robin Padilla, mga kababayan, nag-file ng resolution to conduct an inquiry on the indefinite suspension na inimpose po ng National Telecommunications Commission laban po sa SMNI. Ngayon, yung Kongreso po, tinerminate ng tuluyan po, hindi na indefinite suspension, permanent termination. Malas talaga niya, Mr. Maravillas. Malas talaga po. Punong-puno ng kamalasan itong mga taga Finta Kingdom. Tinerminate na po yung franchise ng SMNI. Ito yung sabi dito sa balita, Robin files resolution to conduct an inquiry on the indefinite suspension imposed by the NTC on SMNI. Hindi po na-stop yung Congress ni Pastor Gibbs. Termination na po, hindi na suspension lang yung inabot ng SMNI. O yan po. SMNI stop. House panel votes to terminate SMNI franchise. Kaya po, nagwawala yung mga mamamayan ng Fentanyl Kingdom doon sa Liwasang Bonifacio. Si Glenn Chong gusto na pong manampal. At ang gustong sampalin po, si First Lady Lisa Marcos, hindi man nakakaano sa kanila. Yung first family po, napakabait sa kanila, mga kababayan. Kaya manan niya siguro, Mr. Maravillas, masyado ng abusado. Pagkatapos, ang mga placards na dala-dala po, protect Inday daw, protect Digong, hostesya kay Pacquiao. Kaya sabi ko, mga kababayan, sa post ko sa sa Facebook, kayo ikako ang mahilig manakit. Then sigaw niyo, protect Inday, protect Diggs, justice for Pacquiao. Dapat protect PBBM Lisa. Nasaan ang hostisya? Di ba po? Sila yung mga byulente. Laging gustong manakit. Si Inday nanapak doon sa nanapak ng sheriff. Matagal na nung mayor pa. Si Diggs po, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gustong saktan. Gustong isama sa tukang. At kaya nga po siya may kaso sa ICC. Dahil sa AJK. Paano nga panawagan nila? Protect BP Sara, protect Diggs, tapos hostisya kay Pacquiao. Na si Pacquiao po, hinahabol ngayon ng FBI at ngayon po, hinahabol ng Senado at Kongreso. Dahil Dahil sa patong-patong na kaso sa Senado po, yung human trafficking. Tapos alleged sexual abuse sa kanyang mga dating members, biniktima, mga kababayan, mga minor de edad. Pagkatapos, ang panawagan ng mga senador na kaalyado niya, pati si Inday, hostisya daw para kay Pacquiao. Baliktad na po ang mundo. Ang humingi ng hostisya at protection po, yung alleged abuser, attacker po, yung nambiktima. Hindi po yung, dapat di ba, ang humingi dapat ng proteksyon at hostisya, dapat yung biktima po, na mga mahihirap, hindi yung multi-millionaire or billionaire pa nga siguro, yung mga properties nga po, ayon, si Mau Diggs na yung administrator. Pero po mga kababayan, tuloy-tuloy lang ang pagsiservisyo, pagtatrabaho ng ating Pangulong BBM. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong. Sabi rito, nasa Germany sila with Speaker Martin in the whole delegation. Our partnerships with Siemens AG and Wind Power Development will create more jobs in healthcare, tech, green manufacturing, and renewable energy. With Airbus on board, Filipinos will gain expertise in aerospace, enhancing our global standing in aviation market. Ganon mga kababayan, tutok na tutok sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong at Speaker Martin. Ayan po, hindi po nagpapatinag ang ating gobyerno.
Di sila nagpapaapekto sa mga paninira po dito sa Liwasang Bonifacio. Di ba nakakatuwa, mga kababayan? At sabi dito, German Chancellor invites Filipinos to take advantage of more open German labor market. Yan po yung dapat na binabalita natin, yung papakinabangan ng ating mga mamamayang Filipino. Hindi po yung mga paninira at mga masasamang salita nitong mga taga-Fentanyl Kingdom doon po sa Liwasang Bonifacio. Lahat panggugulo po yung ginagawa nila. Hindi na nga po nakatulong, namimirwisyo pa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills para dito sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova po. Lagi nang matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta ay Glow Serum mula sa South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur before and now. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga istorya. Gusto magpa-imbestiga si Robin Padilla sa indefinite suspension daw ng NTC sa SMNI. Too late po, Senador. Ano pa pa-imbestiga ninyo? Yung franchise po, terminated na ng Congress. At yung Kongreso may karapatan po. Kasi sila yung nagbibigay ng franchise. Diba? Yan kasi ang titigas ng ulo ng idol ninyong si Pacquiao. Yun na kasi yung dinudyos ninyo. Diba? O ngayon, hindi niya na-stop mga kababayan yung naging desisyon ng Kongreso. At malamang hindi niya ma-stop mga kababayan yung extradition order. Pag nag-request na po yung Amerika ng extradition dito, malamang hindi niya ma-stop. Tama po? Malapit na po yan. Kaya nga po, na-sense na ni Pacquiao siguro, nilipat na yung properties niya, yung pagpapatakbo, administration ng kanyang properties, kay Maudigs. Sabi nga ng mga netizens po, paano na niya kung isunod si Maudigs? Hindi din niya ma-stop yung ICC. Di si Inday, ipamana niya kay Inday, mga kababayan, kung hindi kay Pulong, kay Basti. Di ba? Pero niya, Mr. Maravillas, wag na niya. Mga nanggugulo lang. At walang kakwenta-kwenta niya, yung mga pinagsasabi doon sa rally nila. Pabiktima niya sila. Sila yung nambiktima. Kaya nga patong-patong mga kababayan yung asunto. Pagkatapos, binabaliktad nila. Sila yung pabiktim mga kababayan. Kaya ang panawagan doon sa mga karatula.
Yung mga placards nila, protect BP daw, protect Diggs, hostisya para kay Pacquiao. Ang totoong dapat na bigyan ng hostisya, yung mga nabiktima, hindi yung nambiktima. Tama pa? Ngayon po si Inday, selfie-selfie, busy po doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Protect FPRD daw, protect BP Inday. Yan mga placards po. Pa-victim sila. Pagkatapos, si Glenn Chong nang speech doon mga kababayan, nandun si Inday. Sabi ni Glenn Chong po, pag magkita niya kami ni kung nandito lang niya sinabi niya doon sa prayer rally sa Cebu, magkita sila ni First Lady Lisa Marcos, sasampalin ko anyang back-to-back. Ganon sila mag-disrespect sa tao, ganon sila kabyulente, manapakahilig nilang manakit. Pagkatapos sila yung humihingi ng protection galing sa tao. Nasaan po yung hostisya? Saan kapulutin yan mga kababayan na klase ng mga taong ito? Napakababastos, napakabyulente. Pagkatapos, ang tawag nila sa pagtitipon po, prayer rally, may sapakan po sa prayer rally. May ganun talaga. Diba? Nakakapanindig balahiboan niya, Mr. Maravillas, at nakakagalit. Relax lang po tayo, kaya nga po ako, patawa-tawa lang. Kahit seryoso yung mga pinagagawa nila at napakasasama, patawa-tawa lang po tayo. Huwag tayong tutulad sa kanila na mga maiitim ang budhi. O dito tayo sa magandang balita. Sabi dito sa release na balita ng Presidential Communications Office, German Chancellor invites Filipinos to take advantage of more open German labor market. Filipinos could seize the opportunities in the German labor market following the passage of legislations in the European country for easier entry of foreign workers. O di ba napakaganda mga kababayan, mismong yung Chancellor ng Germany, yung nag-i-invite sa ating mga kababayan. Kasi po, yung ating mga OFWs, talagang world class yung kanilang serbisyo, yung mga skills at pag-uugali po. Hindi tulad nitong mga taga Finta Kingdom. Itong mga taga Finta Kingdom po, iilan man lang po sila. Kaya nga po, sabi ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, subukan niya ni Glenn Chong na sampalin yung ating First Lady. Bubultahan siya ng 30 million na mga sampal galing sa 30 million plus na bumoto sa ating Pangulong. Mabuhay ka pa niyan kung sasapaking ka ng ng 30 million Filipinos na bumoto sa ating Pangulo. Minus doon sa mga disgruntled pong supporters dati, kasama na si Glenn Chong na ang sabi sa balita, hindi na pagbigyan, hindi na appoint, kaya po nagpopuyo sa galit ngayon. Tulad ng isang vlogger na naka-base sa Amerika, nagpupuyo sa galit kasi interest nila personal yung sadya pala sa pag-support sa ating Pangulong Bongbong. Hindi man po interest ng mga mamamayang Filipino. Ngayon nga po itong rally, interest lang po nila yung gustong proteksyonan si Pacquiao. Tapos si Mau Diggs, na grabe ang kasalanan po nung panahon ng kanyang administrasyon. Kaya may kaso nga po sa ICC. At si Inday na mahilig mag-tantrums at galit na galit dahil tinanggal yung confidential funds. Lahat lang pang sarili po. So sabi rito, this was the invitation made by German Chancellor Olaf Scholz after a meeting with President Ferdinand R. Marcos Jr. Tuesday, adding that the cooperation signed between the Philippines and Germany on vocational education and training that will promote the upskilling and reskilling of Filipino workers is important for the two nations. The Philippines and Germany signed the Renewal of Cooperation Program between the TESDA and the Federal Institute for Vocational Education and Training, which will capacitate Filipino workers in the fields of digitalization in the green economy. Ganon kagaling at kasipag mga kababayan yung ating Pangulo
na sinisiraan po ni Fenta King at ng kanyang mga minions. So sabi ng ating Pangulo, I believe it to be probably the most advanced in modern legislation in that regard. We know that our prosperity and growth depend on professional workers from outside, and we want to create favorable conditions here. He expressed hope that the legislation will enhance and improve the cooperation with the Philippines in the area of labor, as he has great interest in seeing that come into fruition. Germany's immigration law reforms were introduced in 3 stages starting November last year, with the aim of making it easier for skilled workers from outside the European Union to move to Germany. The German government gave its final approval for the law in July last year and was expected to come into force in 3 steps in November 2023, March 2024, and June 2024. The new law aims to attract skilled foreign workers and combat labor shortages in the country. Ganon mga kababayan. Pagkatapos, nalason lang yung ibang mga OFW ng mga toxic Fenta King vloggers. Yung iba, nagagalit na, nadali po ng fake news kasi. Yan kasi, nakikinig kayo sa mga toxic Fenta King vloggers. Makinig kayo dito sa mga vloggers ng kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. Kasi dito, nilalabanan namin yung fake news at ang binibigay namin sa inyo, mga balitang papakinabangan ng ating mga mamamayan, hindi yung mga toxic stories. Tama ba? Kaya nga po yung mga fake news, binabasag natin ngayon dito po sa ating video. Kasi nag-intensify po sila, mga kababayan. Ika ba naman punduan ng China? Sabi yan yung binulgar po ni Katrina Ponce Enrile. Yung mga anti-government vloggers pala niya, pinupunduan ng China. Ganon tayo pinagluloko nila. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.